Kahit na panukala ng batas, gawa ng batas, kung hindi naman papagtitibayin, aaprubahan, wala din mga idol. Kaya hindi na kasalanan ni Senator Marcoleta yon. Nakita nyo naman kung paano niya ipinaglalaban, lagi niyang ano tawag dito, ipinipilit, yung pala ang dapat na kwan. Ipinipilit yang tungkol dyan sa kuryente, ayuda, na dapat ay dumiretso na sa mga kababayan natin, wag nang dumaan sa mga politiko na akala mo naman sa kanila nang gagaling yung pera, pera lang din naman ng taong bayan yan, ginagamit pa yung kanilang pangalan para ipamigay ang mga ayuda na yan. Hindi ganon ang plano ni Senator Marcoleta. Ang gusto niya ay dumiretso na, direkta na matatanggap ng mga kababayan natin. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Meron tayong pag-uusapan ngayon itong napakataas na singil ng kuryente. Oo, kahit na low blood ka, pag nalaman mo yung bayarin mo sa kuryente, maha-high blood ka, mga kababayan. Oo. Ikaw ba naman ang sisingilin ng... tumas po kasi ang singil sa kuryente, mga kababayan, dahil sa ipinababalikat ang kuryente ng mga 4Ps. Parang ganun yata yun sa mga taxpayer, mga kababayan. Oo. Ano na ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan? At dito po sa interview ni Ma'am Connie Sison at Arnold Flavio, hindi pala, ang panday naman yan, kadyos Arnold Flavio pala, hindi kay Flavio Arnold Flavio, mga kababayan, kay Senator Rodante Marcoleta. Pinag-usapan nito, yung tungkol nga po dyan sa kuryente na yan, mga kababayan. Magko-comment na naman siguro rito yung mga, si Mr. 2K, mga ganyan iniaasa yung kanilang kuryente kay Senator Rodante Marcoleta. Akala mo naman, ibinoto siya, hindi naman pala. Kung makasingil, akala mo kung pangako, 2K bayad sa kuryente, wala naman. Yan naman. Hindi nakakaintindi ng mga bagay-bagay ang mga ito. Yung mga naghihintay ng libreng kuryente sabihin nyo doon sa bossing natin na pirmahan na nila. Yung batas na ipinanukala ni Senator Rodante Marcoleta para malibre na yung kuryente nyo. Kahit na panukala ng batas, gawa ng batas, kung hindi naman papagtitibayin, aaprubahan, wala din mga idol. Kaya hindi na kasalanan ni Senator Marcoleta yon. Nakita nyo naman kung paano niya ipinaglalaban, lagi niyang ano tawag dito, ipinipilit, yung pala ang dapat na kwan. Ipinipilit yang tungkol dyan sa kuryente, ayuda, na dapat ay dumiretso na sa mga kababayan natin, wag nang dumaan sa mga politiko na akala mo naman sa kanila nang gagaling yung pera, pera lang din naman ng taong bayan yan, ginagamit pa yung kanilang pangalan para ipamigay ang mga ayuda na yan. Hindi ganon ang plano ni Senator Marcoleta. Ang gusto niya ay dumiretso na, direkta na matatanggap ng mga kababayan natin, sapagkat may mga nagrereklamo na na hindi naman daw nila natatanggap kung may mga subsidy, may mga ayuda, yung gusto lang ng mga kung sino-sinong mga kamag-anak nila ang nabibigyan, yung mga iba hindi nabibigyan. Kaya nagalit si
Congressman Leandro Liviste. Sipin mo, ang daming barangay sa kanilang probinsya, hindi nabigyan noong ayuda na ipinamahagi ng Pangulo doon at hindi raw isinama yung mahigit 80 mga barangay. Hindi patas ang pamimigay ng ayuda. Oo, nagtampo raw si Ate B sa kanila kaya hindi nabigyan ng ayuda. Meron bang ganun? Yung tampo mo ang magsasuffer ay mga kababayan, pwede naman bang ganun? Hindi pwede yung ganyan. Dapat dumirekta sa taong bayan. Kaya, eto mga kababayan, yung maririnig nyo ngayon na pag-uusapan natin at mapapanood pala natin, usapan ito dito sa one-on-one, walang personalan. Yan ang title ng kanilang programa, mga kababayan, na dito nga ay kinausap, in-interview si Senator Dante Marcoleta tungkol nga po dyan sa kuryente. Pakinggan natin to at panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito. Di ba sabi ko sa inyo, ang word for the day is kuryente. Kuryente Kayo ba'y talaga. na-bill shock sa taas ng kuryente? Oo. At alam mo, may ilang lugar pala sa bansa, like sa Mimaropa, nagkakaroon na ng rotational. Ay, umpisa na. Umpisa na dahil Oo. bati sa mga impormasyon, may kakulangan na sa, Kakulangan na sa supply. 10 billion pesos. May tinatawag palang diesel subsidy. Ganon. At hindi yata nakakabayad ng Department of Energy. Ay, paano na tayo niyan? At Kung ngayon, magtutuloy-tuloy ito ng hindi pa eto na. natin alam. Alamin natin yung sitwasyon dahil hiniling na po ni Senador Rodante Marcoleta Ayan. na imbestigahan Ito. itong sitwasyon ng ating crisis. Baka may namumuong power crisis ba? Alamin natin mula sa kanya. Nasa linya natin, Senador Rodante Marcoleta. Senador Marcoleta, Igan at Connie, magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, Connie. Apo. Mabuti naman, natunugan nyo na kagad yung namumuong problema dyan sa Nako, Mimaropa. Opo, may, nakarating na rin sa amin at iba pang amoy namin dito eh. So Siyempre, oo. ano bang totoo diyan at teka muna, sa gitna tayo ng krisis, mataas na bilihin, presyo ng petrolyo. Ito na yung isa sa mga resulta niya, Senador. Oo, kasi alam mo, kahit na hindi pa tumaas yung crudo, Igan, Connie, Mm-mm. yung lugar na yan, problematic. Ang tawag dyan yung SPUG areas, Oo. SPUG. Okay. Small Power Utilities Group. Kasama dyan ang dalawang probinsya ng Mindoro, ang Palawan, ang Marinduque, at saka yung Romblon. Kasi walang transmission lines kasi dyan na Igan, Connie. Oo. Kaya ang nagbibigay lamang sa kanila ng kuryente ay mga independent power producers na pangkaraniwan ang ginagamit nilang panggatong diesel. Yan pa naman ang pinakamahal na panggatong. Oo. Ngayong lalong sumikat ang presyo, lalong namroblema ang mga IPPs na nagbibigay ng kuryente sa mga electric cooperatives. Oo. Oo. So kung kulang ang supply, lalong tataas ang singilin. Ganon nga ang mangyayari. Kasi alam mo, hindi naman mahahaba ang PC ng mga IPPs na yan. Pangkaraniwan kasi, Oo. nagdidepende lang sila sa bayad ng NAPOCOR. Ang NAPOCOR kasi ang nag-administer ng mga SPUG IPPs. areas. Oo. Pero alam mo, nagtataka ako dahil bukod sa subsidy, alam mo, taong bayan na nagsasubsidize yan, yung tinatawag nating anong tawag nito? Meron tayong binabayad sa kanila. Tayo mismong tayo nagsasubsidize Taxpayer. mga customers. Customer. Oo. Ngayon, bukod doon, meron pa silang separate sa GAA. Pandagdag dun sa bayarin na yan. Talaga namang yan ang pinoproblema ng mga IPPs sa SPUG areas na yan. Bakit? Hindi ba nababayaran? Yan ang hindi ko maintindihan. May utang ng Di ba? halos Mm-mm. in the last 4 to 5 months yata, kung hindi 6 months, 10 billion na yung hindi nababayaran ng NPC. Malaking problema to, Arnold, Connie. Mhm. Ang sabi ho dito palang nasa na 239 areas pala ito, partner, na isolated, no, na Oo. hindi konektado po doon sa grid ng
power source natin ngayon. So, Yung itong- NGCP. nung NGCP po. At ito paglilinaw lang, itong Small Power Utilities Group na sinasabi niyo yung SPUG, sila, ang nagpapatakbo po niyan ay National Power Corporation. Tama ho ba? Yes, Connie. Okay, Yeah. so pagka ganito ho, 'di ba sa IPIRA law, talagang sila ho ay mandated na maserbisyuhan yung mga non-grid na mga areas na ito. Eh, 'di ba nagbabayad ho kami ng IPIRA? Tayong lahat, 'di ba? So dapat Tayong lahat. Yung, So- yung tinatawag na universal charge. opo. So Hindi dapat nyo lang masyadong nakikita kasi unbundled yung mga items Kaya doon nga, sa mga opo. resibo natin. Yung Yes. monthly bills, kung pagtitsagaan mo, Igan, no, kung makikita mo yung universal charge, opo. kasama tayo sa lahat ng nagsasubsidize Exactly. ng bayarin ng mga Pero expanded. Kasi silip nga lang Off-grid namin. islands kasi yan eh. Kasi Opo. silip nga lang namin sa bill, may senior citizen pala eh. Meron pa palang gano'n. At Tsaka saka yung 4 piece. 4 piece. Anda. oh. Ang dami niyan, marami yan. So, balikan ko po, yung EPIRA law ba na sinasabing kasama at nagmamandate po, no, na nag-uubligan na dapat serbisyohan po Di ba itong mga mamiandahan yan? non-grid? Hindi, partner. Dapat di ba mas mababa dahil Sa kinukuha rin. kompetisyon. Oo, Oo. kinukuha rin naman, dapat subsidized na yon, hindi ho ba? Bakit mas Dapat- mahal pa rin? Dapat sana nakagraduate na tayo dyan eh. Hindi na Oo. tayo kasama nagsasubsidize niyan. Opo. Kung ibig sabihin dito, yung NGCP kung talagang nalagyan na ng transmission lines, yun lang talaga ang ano eh. Kulang. Ano Ang ho ang pinaka-ultimong solusyon Solusyon. dyan eh. Ano nagiging balakid ng NGCP? Kasi 'di ba sa mga nakalipas po na interview namin, sinasabi na they're upgrading, they're putting up mga facilities po so many other areas. Dito ho ba may mga nasimula na dun sa 239 areas na non-grid na hindi ho konektado? Meron nang naging plano dyan, Connie. Ang Mm. nangyari lang, nagkabaligtad. Kasi hindi ba dapat ang source manggagaling sa Luzon mismo, sa Kalakhang Luzon area, particularly sa Batangas, di ba? Ang nangyari, hindi ko malaman kung sinong nagpasimula nito, parang nabaligtad. Mm. Ang manggagaling ang elektrisidad sa Mindoro mismo papuntang Batangas. Kaya nga ako Baliktad. natatawa, bakit nagkaganon? Okay. Kaya na-delay yung ano na yan eh, yung project na yan eh. Magkano ba ang singilan ho ng kuryente sa mga areas po na non-grid? Kasi alam naman natin, 'di ba, partner, sa probinsya mas mahal ang kuryente talaga. Pero nakakonekta pa yun, Saka may ha? oras lang. Oo. Pero ito po, since hindi sila nakakonekta, ano ang kuryente nila doon? Magkakano na ho ba? At kung tataas pa lang? Nako, naglalaro sa 14 pesos hanggang 19 pesos yan. Wow. Ang dumarating na report sa akin. Mm-mm. Napakataas niyan. Napakataas po. Dito sa atin, yung 9-10, malaki na sa Meralco eh. So, Pero yun, 19. halos dumoble dyan sa mga areas na yan. Dahil nga, diesel lang ang ginagamit. oo. Pero Sana yung, man lang kung mas mayroong mga panggatong na mura-mura ng konti, hindi diesel lang. bakit may informasyon ba kayo bakit delayed yung bayad? Ba't umabot ng 10 billion kung may pera naman? Hindi ko malaman kung ano ginagamit ng NPC. Alam mo, nung nakaraang budget hearing, Oo. isa nga ako sa dahilan kung bakit nakasingil yung isang electric cooperative. Nakasingil siya ng halos 104 million ng dahil lamang sa nakita ko lang, bakit ka ako ito? Naka-apat na sulat na sa inyo. Nakita ko yung sulat eh. Oo. Pagkatapos binigyan na ng authority ka ako ng ERC na bayaran ninyo. Oo. Kaharap nun yung presidente, kaibigan ko pa si Jericho Nograles. Nograles, oo. Hanggang sa siguro nung na-pressure na siya within 3 weeks yata to 1 month na bayaran naman. Pero nang dahil lang sa pangungulit ko dahil nakita ko talaga eh. Pero Baka sabi ho, mangulit Pero pa kayo. yun ay pasimula lang, lang. Oo. sa- Mangulit pa kayo. Senator Marcoleto, sabi nga ho ng NPC, 'di ba, invested na sila daw doon sa mga parang ginagawa nilang solar na hybrid, no, na mga power eh. Paano ho ang galawan ngayon? Meron na ba tayong update doon sa kanilang mga ginagawang hybridization? Puro ganun lang naman ang salita. Alam mo, yung Wala pang natatayo? mga program na yan, sinasabi nila by 2030, dapat Opo. sana 40% na ng ating national demand for electricity nanggagaling na sana kanya sa Solar diesel green hybridization. energy. Wala nang diesel, parang sa ano na lang, mga Solar. renewables. Mm-mm. At Okay. by 2040, sabi niya,
50% ng Oo. ating demand ng Sana. electricity manggagaling na sa renewables. Pero pag tiningnan mo ngayon, Connie, Igan, nasa 12% pa lang tayo eh. Kaya napakahirap eh. Ang dami yatang dapat nilang i-synchronize. Pati yung mga regulatory framework, hindi pa mukhang nakaayos. Parang yung Oo, oo. incentives. So wala pa pala. Hindi Okay. na-incentivize yung mga gumagawa ng renewables Yeah. natin. Makakatulong sana yan eh. Mm. Malaking bagay yun. Kaya lang hindi handa ang napakaraming ahensya ng gobyerno, particular na ang ERC, pati yung mga regulasyon para sa mga net metering, yung mga sinasabing ganyan. Oo, oo. Mukhang hindi pa ayos na ayos. Okay. Senador, samantalayin namin pagkakataon, mukhang abangers kayo sa Senado sa nangyayaring impeachment proceeding sa Kamara. Bagamat ikay magiging judge, pero pwede ba mahingan kayo ng reaction sa nangyayari sa Kamara? Hindi. Mahirap mag-react, Arnold eh. Connie, kasi baka sabihin nila Okay. mawala yung ating objectivity. Sige. Kung sakaling dumating sa amin yung impeachment complaint na yan. Okay. Okay. Balansehin natin, impeachment. Vis-a-vis flood control projects, ba't ayaw nyo pang pumirma dun sa initial report ng Blue Ribbon Committee, Senador? Kasi Arnold, nakapagdududa yung pamamaraan. Unang-una, yung paraan kung paano isinabmit sa amin yung partial report. Oh. Hindi ko malaman, tinatanong ko sila, partial final report ba ito o partial provisional report? Kasi nung ibigay nyo sa amin, sabi ko, hindi nyo man binigay yung hard copies eh. Binigyan lang kami ng link, Arnold, Connie, na kung saan kami pang magpiprint. Ngayon, nung makita namin, nung ma-print namin, meron siyang watermark. Yung sa panig ko, nakalagay OS Marcoleta. Siguro ibig sabihin Office of Senator Marcoleta. Oh. Ngayon, wala namang nakapirma kung saan galing. Siyempre, ang paghihinalaan ko dito, ang nanggaling, Blue Ribbon Committee. Hindi ko Okay. naman kayang gawin yun kasi hindi naman nakapirma yung chairman. Okay. Wala naman siyang instruction kung anong gagawin. So kung pumirma ho, Pangalawa, Aha. Pangalawa, sabi ko, paano kung pipirma rito? Meron akong agam-agam. Sinasabi ko nga sa chairman, ang dami mo pang dapat tawagin at puntahan para ma-establish natin talaga. Oh. Hindi ka naman tumatawag ng hearing kung ano-anong mga innuendos ang sinasabi mo. Ibig ba sabihin, halimbawa, nakapirma ako rito at naging majority, tatawag ka pa kaya? Baka sabihin mo, total, nakapirma na kayo, hanggang dito na lang tayo. Paano yung mga ibang dapat nating sangguniin, Okay. dapat nating usisahin, imbestigahan na hindi pa natin natatawag? With the development, si dating Speaker Martin Romualdez ay kinakasuhan at At parang piniprease na yung magpapatawag kanyang ulit. mga asset. Medyo okay, okay ka na ba sa direction na yun dahil yun ang isa sa mga pinupunta mo, di ba? Si Speaker Martin. Lalo na Arnold, nung gumawa nga siya ng public statement na sinabi niyang, how can I be the mastermind? Sabi niya, Oh. alam mo, sa tanong lang niya na yun parang kilala niya kung sino yung mastermind. Kaya sinasabi niya, how can I be? Sabi niya, ibig sabihin, alam niya. Kung hindi ako... Pero, oh. yung pagsasabi niya ng ganon, hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya, kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. At this anomaly cannot be done by only one person. Di alam niya talaga. Dapat siyang ipatawag ngayon. Kung susumahin mo yon, ang Blue Ribbon, ang gagawin niya, i-analyze niya, malinaw na sa public statement ni former Speaker Martin Romualdez, he's ready to talk. Uh-huh. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan So, talaga kung ano pag gusto gawin pinatawag ng ba chairman ng BRC. Pag pinatawag pa ng Blue Ribbon si Speaker, pipirma ka na. Hindi, pagkatapos nating Marinig lahat, siya. kasi kailangan na ma-close natin lahat yung no stones unturned, sabi nga nila. At matukoy. Pag natukoy na natin lahat, Tsaka okay, kayo maganda pipirma. na naging kinalabasan ng report. Okay. Pipirma na ako, Arnold. Yun po. Kasi ang balita natin talagang because nga may mga bagong pronouncements na galing po kay dating Speaker Romualdez, mukhang magpapatawag daw ng sesyon muli sa Senado. Yan. At ipapatawag. Yun. Handa na po kayo. Ang dami niyang kondisyon. Okay. Senador, maraming salamat Salamat sa po. oras. Ingat po. Well, salamat sa inyong dalawa. Thank you very much. Yan po ang tinig ni Senador Rodante Marcoleta. Ayun mga kababayan, narinig natin ang tinig ni Senator Dante Marcoleta.
sa interview ni Ate Connie at ni Igan sa one-on-one, walang personalan. Yung kuryente, nauwi sa impeachment eh. Tapos nauwi pa doon sa Blue Ribbon, mga kababayan. Yung kuryente, mga kababayan, sana itong ating pamahalaan ay medyo naman, tignan-tignan nyo naman yung mga kababayan natin, kawawang-kawawa na po kami. Ang taas-taas na po ng bilihin, napakatataas pa ng mga presyo ng langis, gasolina, pagkatapos wala nang bumababa eh. Ano na lang ang bumababa daw? Bawal dito, bawal. Sana naman po ay magising-gising. Sino magising-gising? Siyempre, yung mga nandyan sa mga sakop ng departamento na yan, na sana naman po ay magawan nila ng paraan para nang sa ganun, kahit paano, mapagaan naman. Mapapamura ka talaga eh. Sa taas ng mga bayarin, mga kababayan. Pero ito medyo sinagasaan yung impeachment. Ayaw magbigay ng komento ni Senator Dante Marcoleta, mga kababayan, dahil sa alam nyo naman at alam nating lahat na siya ay parte. Isa siya sa mga hukom, yan para maintindihan ninyo. Isa siya sa mga hukom sa impeachment na yan, mga kababayan. At sa huli, mga kababayan, napag-usapan din ang tungkol dyan sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon ay wala pang na-schedule si chairman na Ping Lacson para nang sa ganun ay magkaroon ng pagdinig ulit, mga kababayan. Inaabangan natin yan dahil doon sa bagong revelasyon, video message ni dating Speaker Martin Romualdez, sana ay maipatawag na at wag na yung parliamentary courtesy na yan. Kasi kailangan na marinig talaga yung panig niya at masagot ang mga dapat niyang sagutin na mga inaakusa, ibinabato sa kanya na siya daw di umano ang pinagdeliveran ng mga mali-malitang pera, hindi pa nila dinala sa akin para kahit papano may pambili tayo ng gasolina at iba't iba pang mga bilihin natin. Joke lang po yun. Pero kung magbibigay po kayo sa amin ng maleta lang kahit walang laman, okay na po yun. Pero kung lalagyan nyo naman po ng laman, ayos lang din naman. Mga kababayan, aabangan po natin yan at atat na eh. Gustong-gusto na talaga ni Senator Marcoleta na pumirma. Kaya lang, dapat anya munang tapusin. May butas pa may kulang pa Hindi pa naiimbestigahan ng mabuti. Hindi pa humaharap si Gutesa ng hindi pa humaharap yung 8, umarap na pala si Gutesa. Pero ibig kong sabihin, hindi pa bumabalik yung 18 dating sundalo. Si Zaldico, Speaker Martin Romualdez, at ang iba pa, wala pa. Mark Tiksay, sino pa? John Paul, yan. Wala pa yan, mga kababayan. Kaya kailangan maimbestigahan muna itong mga taong ito, yung naging laman ng privilege speech ni Senator Marcoleta, para lang sa ganon, mabigyan talaga ng linaw yung katarungan na pinakananasa, ninanais, inaasam ng mga taong bayan, makamit po at may mapanagot tungkol dyan sa flood control na yan, sapagkat pera ng bayan po ang nilimas, pinagsamantalahan at ninakaw dyan sa flood control. Anomalya na yan, mga kababayan. Bueno, ayun lang ating maibabahagi sa pagkakataong ito, mga kababayan, at salamat sa inyong patuloy na pagtsitsaga. Kahit napakagulo natin mag-vlog, nandyan pa rin kayo.
sumusubaybay, sumusuporta at laging nanonood sa atin kahit na bisit na kayo. Ang inyong lingkod, Just Vlog po, nagsasabi po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Ano man ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.